Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Pakisabi po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon, palapakan natin ng Diyos na buhay. God is good! Buhay bang mga anak ng Diyos? Bakit ganyan ang itsura? Sabi niya, buhay. Wala na. So ngayon tayo po ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa, mga kapatid, ay nagdidiman sa atin na itaas ang ating mga gawi sa buhay, ang ating pag-iisip at ang ating kilos. At ang level na tinuturo sa atin ngayon ay ang agape. Sabi nga ninyo, agape. Diba? Ang agape ay tumutukoy sa pag-ibig. So ang agape is a higher level of love na kung saan dinidefine sa atin na ito'y everlasting, walang hanggan. Kaya nga po, pag titignan natin ang aklat, ng unang aklat ni Juan, sinasabi sa atin doon, ang Diyos ay pag-ibig. Amen? At ang pag-ibig ay Diyos. So sa madaling salita, mga kapatid, sinasabi sa atin, ay Diyos, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At sa Kanyang pagmamahal ay hindi natin nababanaagan ang anumang uri ng daya. Dahil sa pagmamahal ng Diyos ay walang daya. Amen? Hindi mo maamoy ang anumang kasinungalingan, maging ang condemnation, maging ang retaliation, kundi sa Kanya mararanasan mo ang habag. Kaya nga, sa aklat ng Salmo, sa awit, sabi doon, to summarize, ang mabaging Diyos ay nagmamagandang. Ang mabaging Diyos ay nagmamagandang, maliwanag yun. Nagmamagandang loob ang Diyos. Ang tanong kanino? Sa lahat ng tao sa mundo. Sapagkat walang tinatangi ang Diyos. Amen? Lahat mahal niya, wala siyang tinatangi. Ngayon lang, ito'y hamon sa ating lahat. Especially sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang sinasabi sa atin, kung tayo ay sumusunod sa Kanya, ibig sabihin ito, tayo nasa higher level, dapat abutin ang agape, maranasan ang agape, at ang agape ay nagmamagandang loob. Amen? So, sa madaling salita, bilang sumusunod sa Diyos, dapat makita, konkreto din dapat ang pagpapaabot ng pagmamahal. Ibig sabihin, makita yung practicality. Mahal natin ang Diyos, dapat makita din sa atin ang habag. Mahal natin ang Diyos at sumusunod tayo sa Kanya, dapat tayo rin ay nagmamagandang. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin yung water. Pasensya na kayo, bagong gising ako, nakatulog talaga ako. Pag bagong gising ako, ito yung nangyayari sa akin, no? Napapaos ako. Ganun lang talaga ang buhay. Kaya please, I thank you. Ay, salamat. Ayan, okay na. Okay na ba? Susunod, pag magbigay kayo, Gatorade. So anyway, pinakita sa atin sa unang pagbasa na itong si Haring David, no, ay
magiging hari ng Israel. Pero bakit nga ba hinahabol ni Haring Saul itong si David? Sapagkat siya'y nagsiselos. Ang selos, handang pumatay. Amen? Yung sobrang selos, handang pumatay. At ang nakalulungkot sa selos, handa ka rin patayin at nakawin ang iyong pagkatao. In effect to that, papatay ka dahil sa selos. Amen? Kaya dahil sa selos ni Haring Saul, hinanap niya si David. Kahit saang mga burol, bundok, hinahanap niya para patayin. Bakit? Talagang selos na selos siya. Sigurado ako dahil narinig niya po yung sinabi ng mga tao, kung si Haring Saul ay nakapatay ng daan-daan, si David naman ay daan-daang libo ang pinatay. Ayun. Ayaw maagawan ng kapangyarihan. Amen? Kaya nagkaroon na mo yung selos sa kanyang puso, ninakaw na yung kanyang pagkatao, kaya handa niyang patayin itong si David. Nawala na ang pagkatao niya. Amen? Kaya my brothers and sisters, 3,000 mga kawalapilim-pili para lamang hanapin si David. Ngayon, si David naman ay may pagkakataon dahil nakatulog itong si Haring Saul. Ang sabi ni Abner, nakita ni Abner, ni Abisiyas, nako, pagkakataon mo na ito, mahal na hari. Sabi niya, ay David, di pala hari si David. Sabi niya, pagkakataon mo na ito, napatayin itong si Haring Saulo. Pagbuhatan natin siya ng kamay. Anong sabi ni David? Wag! Kasalanan yan na pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Diyos. Grabing pagrespeto, no? Amen? Kasi kahit anong gawin mo, merong utang na loob. Itong si David kay Haring Solomon. At maganda ang loob niya. Kaya nung sagot niya sa huli, nung kinuha niya yung sibat, sabi niya, ito yung sibat. Iutos mo doon sa kawal mo, tauhan mo, na kunin. Hindi ang isang taong matuwid, hindi gagawin ang masama laban sa kanyang hari. At pagpapalain ako ng Panginoon sapagkat hindi ko pinagbuwatan ng kamay ang hinirang ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya tama, kung ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mahabagin, nagmamagandang loob ka, hindi mo pagigantihan ang isang taong gustong gumawa ng masama sa iyo. Amen? Kaya nga mga kapatid, tinuturo sa atin ni Jesus ang salita ng Diyos na ang mga kaaway ay dapat mahalin. Amen? Kaya anong sabi ni Father Jerome Colbe, OSB, sabi niya ay ganito, a test of discipleship is to love your enemies. Amen? To love your enemies. Why? Because it must be based on faith. Kaya kung ikaw ay nananampalataya, kaya mong mahalin ang iyong kaaway. Amen. Kaya nung sabi ni Jesus sa gospel, ano ang demand niya sa kanyang tagapakinig? Ganito, mahalin mo ang iyong... ang tanong ko sa inyo, minahal nyo na ba? Parang yung iba, masama ang mukha. Minahal nyo na ba ang mga kaaway? Hindi pa rin makasagot, parang may problema tayo. At ang sabi niya, mga kapatid, gawan mo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ganda, no?
Yung mga taong gumawa ng masama, kinapupuutan ka, gagawan mo ng mabuti. Pangatlo, sabi niya, pagpalain mo, i-bless mo yung mga taong sinusumpa ka. Amen? At pang-apat, idalangin mo ang mga taong umaapi sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Alam ninyo, napakaganda ng ng sinabi ni Jesus sa Gospel. Sapagkat ito ang damdamin ng Diyos na gustong ilagay sa bawat isa sa atin. And by the fact, nilikha tayo ng Diyos na magkasing loob. At ngayon, mas lalong pinapalalim sa atin ng Diyos kung ang Diyos ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Hindi tayo, mga kapatid, magiganti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin at mamahalin natin sila. Amen? Kaya nga, tamang sabi ni San Pablo, we're not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers of this world. Kasi, sa totoo lang, sa mundong ito, talagang didemonyohin ka talaga ng kaaway mo. Tama, mali? Hello? Meron talaga taong may mga kaaway ka talagang sisirain ang pagkatao mo. Ang tanong, lalabanan mo ba yan sa level ng mata sa mata, ngipin sa ngipin? Amen? Baril kung baril, agawin ng buhay? I tell you, no retaliation, no revenge. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, bakit po, Father? Bakit? Mananalo ka sa lahat ng panahon? Sa palagay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan kapag once na nagawa mo ang isang karumal-dumal na bagay? I tell you, hindi pa rin. Amen? Walang kapayapaan kapag once na gumawa ka ng masama. Kaya ang sinasabi sa atin, mga kapatid, love is the answer. Amen? Love is the answer. Dahil kapag once na minahal natin ang ating mga kaaway, mapagtsatsagaan natin sila, mauunawaan natin sila, magkakaroon tayo ng kapayapaan at mapagpapala tayo ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, naalala ko yung isang kwento na merong pinadala sa Amerika na isang estudyante, parang exchange students yan Alam ninyo, nung pinadala siya doon sa lugar na iyon, dahil magaling itong taong ito, batang ito, pero hindi niyo po ba alam na siya po ay talagang grabe ang nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Siya po ay pinatay ng 11 na mga bata, na mga kabataan. Pinatay yung bata na galing ng Korea. Maraming tao ang nagalit. Ang sigaw ng mga tao, kapitbahay, classmates, dapat gumanti. Amen? Pagigantihan din yung taong pumatay. At merong attorney na ayos at nakulong itong mga batang ito. Ang gusto pa nga nila, talagang bitayin ang mga ito sapagkat gumawa ng masama, nakapatay, pagkatapos ay ang gusto mangyari, dapat din ito ay patayin sa pamamagitan ng death penalty. You know, kahanga-hanga. Alam niyo bakit? Sapagkat sumulat yung magulang ng bata at kasama mga relatives, nakapirma sila doon. At ang sabi nila ay ganito. Sabi niya, dahil nakakulong, ginawa ninyo ang inyong measure ng inyong gobyerno para makulong ang mga batang ito. Ito naman ang aming kahilingan with the grace of God. Sabi niya nila,
Kami ay naglaan ng pondo para sa mga batang pumatay sa aming anak, na sa kanilang paglabas, bigyan sila ng edukasyon. At bukod dyan, sabi niya, religious, social life, ibigay para sa kanila. Sapagkat sabi doon, si Jesus ay nagpatawad sa ating mga kasalanan. Palapakan natin ang Panginoon. Imagine, alam mo, ito yung masasabi ko. Alam mo yung ginawa ng mga magulang at relatives, ito yung matasabi natin, matatawag natin, radical love. Amen? Radical. Ikaw, kaya mong gawin yun? Hello? Pinatay ang anak mo, pero naglaan kayo ng pera para magkaroon pa ng magandang kinabukasan itong mga pumatay. Ito ang tinuturo sa atin ni Jesus, mga kapatid. Radical love, radical gospel, to love your enemy. Amen? Mahalin ang kaaway, gawan ng mabuti, pagpalain sila, at higit sa lahat, idalangin sila sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo, kwento ko na rin to sa inyo. Kahit ako, dumating din sa punto ng aking buhay na kinakailangan talaga ng radical love. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, bakit po, Father? Kasi kung nabubuhay tayo kay Kristo, nabubuhay tayo sa pagmamahal. At kung nabubuhay tayo sa pagmamahal kay Kristo, kahit ang pinakamasakit at pinakamahirap, ay magagawa natin mahalin ang ating kapwa. Amen? Alam niyo, di ba sabi ko sa inyo, nasaksak ako, I don't know, no, kung natatandaan niyo. Nasaksak ako, sinaksak ako ng 4 na mga kalalakihan. Sila'y mga lasing, at ako po ay nagkagagaling ko lamang mag-preach sa isang community. Hinold up ako. Imagine niyo yan. Hold up! Sumigaw ako, praise the Lord! Hindi ko akalain, I speak pala yung tumusok dyan. Dito. Konting-konti na lang, liver na yata yun, at ikaw ay patay na. Pero dahil sa baga, hirap na hirap akong huminga. Nung nasa ospital ako, sabi ng mga magulang, ng mga kalalakian na ito, sabi niya, brother, patawarin niyo po yung aming mga anak. Ito lang yung sagot ko. Pinatawad ko na yan, kahit hinihingal ako, 2,000 years ago. Alam niyo kung bakit? Siyempre, mamamatay na ako. Magagalit pa ba ako? Kung mapunta sa impyerno. Amen? Sabi ko, pinapatawad ko sila. Dahil alam ko din naman, ang kagandaang loob ng Diyos ay kayang magpatawad, kayang mahalin, sino man, ito mga tao man, sino man sila, at anuman sila sa lipunan, ay kaya mo silang gawan ng mabuti. Amen? Kaya di my brothers and sisters, yung tinuturo ni Jesus ay dapat maging konkreto. Sana tayo ay maging mahabagin, dahil ang mahabaging Diyos ay nagmamagandang, at kayo rin magmagandang loob sa kapwa, sino man sila. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng, tapos na.